sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa dyaryo. Ako nga pala si Manika Gosmo, ang inyong tagapag-ulat. Ano nga ba ang dyaryo? Ang dyaryo, ito ay nagtataglay ng mga napapanahong isyu at balita sa loob at labas ng ating bansa. At alam naman natin na ang dyaryo ay kailangan natin upang makakuha tayo ng impormasyon at mga balita sa ating pang-araw-araw. At ang dyaryo ay isang medium upang malaman natin kung anong nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Ang dyaryo ay tinuturing itong uri ng print media na nanatiling buhay at bahagi ng ating kultura. Dahil sa ngayon ay kahit na maraming medium ang ating ginagamit tulad ng mga internet at iba pa, ay mayroon pa rin tayong dyaryo sa panahon ngayon. Sapagkat ang dyaryo ay nauuso pa rin sa atin, lalo na sa mga bangketa at sa mga mayayaman. Dumako na tayo sa dalawang uri ng pahayagan. Ito ang tabloid at ang broadsheet. Ano nga ba ang tabloid? Itinuturing ang tabloid na pangmasa, sapagkat ang tabloid ay tinatangkilik ng lahat. Ang balita rito ay mas pinipiling basahin ng lahat sapagkat ito ay mas nauunawaan. Pangalawa, ito ay nagtataglay ng malaki at nagsusumigaw na headline na naglalayong makaakit agad ng mambabasa. Dito sa tabloid, mas naakit ang mga tao na basahin ito sapagkat ang mga headline dito ay mas nakakaakit. Sapagkat ito ay magamit ng wika natin. At kasi sa formal na ang mga laman lamang ay mga seryosong balita. Ang nilalaman ay karaniwang sensasyonal at litaw sa mga tao kaysa sa formal na Filipino. Ito na nga ang sinasabi ko. At ang panghuli, binibigyan din ito ang tungkol sa sex at karahasan kaya tinaguri ang sensational journalism. Ang tabloid ay tinaguri ang sensational journalism sapagkat ang mga binabalita rin dito ay ang sex at mga karahasan. Naunawaan ba? Yeah! Ang tabloid ay pangmasa. Tatandaan natin na mas maraming tumatangkilik sa tabloid. Pangalawang pahayagan ay ang broadsheet. Ang broadsheet ay isang formal na balita at formal din ang pagkakasulat nito. Ang mga nagbabasa nito ay ang mayayaman at ang may mga pinag-aralan. At ang broadsheet rin ay seryosong balita. At ngayon naman ay ang mga bahagi ng pahayagan. Unang bahagi ay ang pamukhang pahina, na kung saan ito ay ang pangunahing balita sa loob at labas ng ating bansa. Ang pangalawa naman ay ang balitang panlalawigan, na kung saan ang mga balita ay mula sa lalawigan. Ang pangatlo ay ang balitang pandaigdig, na kung saan dito ang mga balita ay ang balitang nagaganap sa ating daigdig, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. At ang pang-apat ay ang editorial, kung saan ito ay ang personal na kuro-kuro, opinion o patnugot ng editor sa mga mainit at napapanahong paksa. Lima, ang anunsyo klasifikado. Ito ang mga balita at mga patalastas na sa mga ipinagbibili, pinauupahan, serbisyo at pangangailangan ng mga trabahador. Ang ika-anim, ang tanging lathalain. Dito naman ang mga paksang kawili-wili sa mga mambabasa. Sa pika-pito, ang pahinang panlibangan, na kung saan naglalaman ng balita tungkol sa pelikula, comics at iba pang nakakaaliw. At ang pangwalo ay ang obituaryo. Ito ay ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao upang ipagbigay alam sa kamag-anak o kaibigan. Ang ika-siyam ay ang seksyong pangangalakal. Dito naman nakalagay ang mga impormasyon sa loob at labas ng ating bansa. Ika-sampo ay ang pahinang pampalakasan. Ito naman ay tungkol sa sport at mga nanlalakad.